Magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan sa ere, ang kalusugan at kapayapaan. Ang ating pong tema ngayon ay ang tungkol sa rayuma. Marami ang dumadanas sa sakit na ito, lalo na ang mga katandaan o mga matatanda. Atin na pong umpisahan ang temang ito. Ang rayuma ay isang pangkalahatang termino na ginagamit upang kilalanin ng marami ang karamdamang umaapekto sa kalamnan, buto, kasukasuan, nerbyo at litid. Ang ganitong karamdaman na umaapekto sa kasukasuan ay kilala sa tawag na arthritis. Ang inflamasyon ng mga pakapal na nakapalibot sa kasukasuan ay tinatawag namang bursitis. Samantala ang inflamasyon ay malambot na lamad, membrane, na bumabalot sa pakapal ay kilala naman na tawag na synovitis. Ang inflamasyon ng mga kalamnan, muscles, ay may pangalang fibrositis. Ang lahat ng karamdamang binanggit ay may kasamang lokal na pamamaga at paninigas ng apektadong bahagi. Ano ang sanhi ng sakit na ito? Katandaan. Impeksyon mula sa mikrobyong katulad ng sinusitis, tonsillitis, gonorrhea, at maski na bulok ng ngipin ay maaaring pagsimula ng karamdamang rayuma. Ang pag-inom ng kape, tsaa, alak at iba pang matatapang na inumin at ang paninigarilyo ay nag-uumpisa ng mga atake ng rayuma. Ang sobrang asido sa katawan, naggaling sa mga pagkain katulad ng karne, kape, alkohol, puting asukal at puting tinapay, puting kanin, soft drinks, suka at iba pa ay siyang pinagmumulan ng malubhang karayuma, acute rheumatism. Lunas. Ano ang lunas ng sakit na ito? Ang anumang kilalang sanhi ay dapat nabigyang kaukulang pansin at lunas. Ang diyetang binubuo ng mga prutas at gulay ay lubhang kailangan upang kontrahin ang sobrang asido sa katawan na dulot ng mga pagkain masyadong artipisyal katulad ng puting tinapay, kape, spaghetti, biscuits, cakes, ice cream na napakasarap at iba pa. Naririto ang dapat kainin madalas upang maging alkaline ang sistema o maging alkaline. Patatas, saging, soybeans, carrot, niyog, pipino, repolyo, broccoli, avocado, labanos, sweet pepper, talong, litsugas at mushroom. Ang puting kanin ay hindi dapat masyadong kinakain dahil sa mataas na laman ng uric acid nito. Sa halip ay kumain na lamang ng maraming kamote, kamoting kahoy, saging, ube, patatas o di kaya brown rice. Ang gatas ng soybeans ay walang kasing inam na inumin kung may paninigas ang mga kasukasuan. Uminom ng sariwang gatas nito sa umaga at sa gabi bago matulog. Kung may konstipasyon o hirap sa pagdumi, bigyan lunas ito sa pamamagitan ng payong ipinaliwanag sa aklat na ito. Uminom ng maraming sariwang katas ng kalamansi, carrots, dalanghita at celery upang maging malinis ang daloy ng dugo at upang hindi magkaroon ng suliranin sa eliminasyon. At upang guminhawa sa hapding nadarama tuwing inaatake ng rayuma, narito ang halamang gamot na maaaring gamitin. Una, sambong. Pakuluan ang mga dahon at gawing panligo sa mga apektadong bahagi lalo na sa likod tuwing gabi at bago matulog. Luya. Ito ay iniinit, dinidikdik at pagkatapos ay itinatapal sa apektadong bahagi samantalang mainit pa. Pandan. Ang langis ng aromatikong halamang gamot na ito ay kinukuha at ginagamit na pamahid para sa mga maga ng rayuma. Number 4, pang-apat, kalachuchi. Ang dagta nito ay hinahaluan ng kaunting langis ng niyog at ginagawang pamahid para sa karamdamang rayumatiko. Ang paglalakad ng nakapaa sa mainit na baybaying dagat o kaya sa batuhan sa loob ng 30 minuto araw-araw ay makakatulong ng malaki sa pagpapagaling ng karamdamang rayuma. Pinapaganda din nito ang sistema ng paningin kung nangihina ang mga mata. Napakahalagang malaman na hindi maaaring gumaling sa karamdamang ito kung hindi babaguhin ang pagkain at pamumuhay sa araw-araw.
Ang lahat na klase ng gamot na mabibili sa butika upang lunasan ang karamdamang ito at pati na rin ang halamang gamot na binanggit namin dito ay pawang pampaginhawa lamang sa hapdi. Ang mga ito ay walang masyadong maitutulong sa isang pasyente kung ito naman ay hindi pumapayag na ituwid ang mga maling asal sa pagkain at tulungan ang kanyang sarili. Ang mahalaga sa lahat ay hindi kung anong klaseng karamdaman mayroon na isang tao, kundi kung anong klaseng tao ang mayroon ng karamdaman. Sa paraang natural na pagbibigay lunas, ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi kung ano-anong mga halamang gamot ang dapat na ipinaiinom, kundi kung anong mga maling pagkain at paraan ng pamumuhay ang dapat na binabago. Napakaganda mga kapatid, no? Ibig sabihin, mas daig na mga halamang gamot, mga kung ano yung pananaw mo sa buhay, kung paano mo ito papagalingin ang sarili mo. Mas mabuti siya kaysa sa halamang gamot, inom ka ng inom, pamatid ng kirot at sakit. Mas magandang ituwid natin ang ating pamumuhay araw-araw. Iwasan na ang mga bawal. Napakaganda ng librong ito sa mga itinuran sa atin ngayong araw na ito. Sana'y may napulot kayong aral at itanim sa ating isipan, hindi lamang tandaan, kundi gawin, gampanan. Maraming salamat po sa inyo at sana po'y patuloy kayong manood ng himpilang ito ng kalusugan at kapayapaan, ang malusog na katawan. Maraming salamat po at patnubayan tayo ng poong may kapal araw-araw.